Akala ko binabati lang ako. Ako na pala magsasalita. Magandang umaga po sa ating lahat. Habang nagsisettle down po yung mga nasa likod, okay lang, hawakan ko na lang po yung mic. Mas komportable po ako. Yung mga nandun po sa bandang likod, okay na po kayo? Yung sa bandang kaliwa, parang inaantok na po kayo. Anong oras po ba kayo dumating dito? Nagulat po ako. Ako na po kaagad ang magsasalita. Hindi ko na rin po babatiin ng isa-isa ang mga panauhin natin. Hayaan niyo pong dumiretso na ako sa topic natin para sa araw na ito. I trust that you're having a very fruitful morning so far. It is always an honor and a privilege to be invited by Synergia Foundation. Alam naman po natin at siguro kaya naman tayo nandirito from Luzon, Visayas, and Mindanao dahil nakita po natin kung paano nakakatulong ang Synergia Foundation. Kami po bilang isang Synergia LGU talagang masasabi ko po na grabe ang naitulong sa amin, yung guidance ng Synergia and the ability to connect with other LGUs also through Synergia has really been instrumental in improving our education outcomes. Talagang grabe po talaga. Kaya ang aking walang sawa at taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga officials and members of Synergia Foundation. Palakpakan naman po natin sila ulit. Ma'am Nene, hindi ko na po isa-isahin lahat ng mga bisita po natin. Pero nakikita ko si Secretary Rex. Isa sa dahilan kung bakit ako naging mas active ng konti sa Synergia, hindi na po ako mahiyang sabihin. Dahil kami po sa Pasig City, naghahanap kami per sector, per field, ano ba yung mga top performing. Sa totoo naman, makikita natin sa larangan ng edukasyon at sa iba pa. Valenzuela City, nung first term ko, talagang nakita ko nangingibabaw. Kaya sabi ko, hindi na tayo para mag-reinvent the wheel. Tingnan natin ano yung magagandang practice, saan magaganda yung ginagawa. At isa po sa nahanap ko, at ngayon ginagaya po namin, hanggang ngayon ginagaya po namin ay Valenzuela City. Secretary Rex, maraming salamat. Thank you for being so unselfish and sharing your best practices with the city of Pasig. Nagtaka po ako at medyo nagulat po ako kasi nung umuupo ako sa Synergia para maging guest speaker po ninyo para sa event na ito, para sa day 1 ng event natin, naghanda na po ako kaagad ng mga tawag dito. Nag-compile na ako ng mga datos namin patungkol sa edukasyon, yung sa reading camp namin, ano ba yung mga naging resulta, yung mga statistics natin, ano ba yung mga interventions namin, ano ba yung mga performance indicators natin, paano natin masusukat na talagang gumagana yung mga ginagawa natin. Pero nung tinignan ko na po yung invitation at may kasama pong guide questions ang ating invitation. Pagbasa ko po, nagulat ako because I was being asked not to speak strictly about education but the topic of inspiration. So tinignan ko po, ano daw yung nag-inspire sa akin para pumasok sa public service, number 1. Tapos nagulat ako, number 2, who inspires you? Sabi ko, but who? Tapos binasa ko ulit, what inspires you pala? Hindi pala, Akala ko inaasar na naman ako ni Ma'am Nene. Susumbong ko na sana kay Father Jet si Ma'am Nene, inaasar na naman ako. But seriously speaking, I think it is also a very timely topic. Lalo na sa panahon ngayon na para bang rightly or wrongly, yung image ng ating gobyerno, minsan parang very disillusioned ang marami po sa atin. Hindi lang sa larangan ng edukasyon, kundi sa iba't ibang larangan, makikita natin yung mga scandal, yung mga corruption scandal, flood control scandal, marami pang iba. Tapos lalabas yung datos sa edukasyon, makikita natin ang taas ng level ng non-readers and frustrated readers natin, and it cuts across. So ang tanong, ano ba yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon? Ano ba yung nagpapatuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon? Ano rin yung magpapanatili ng pag-asa sa ating mga puso at sa ating mga ginagawa bilang mga LGU officials, bilang DepEd officials,
bilang NGO workers at kung ano pa man ng mga ibang trabaho, ibang represented dito na organisasyon o ahensya sa pagkakataong ito. What will keep us motivated as we continue to try to institute reforms, as we continue to try to improve outcomes in education and beyond? Alam ko, iba dito, mga mayors kagaya ko, iba't ibang opisyales mula sa iba't ibang mga opisina. With all the challenges and problems that we are facing, hindi na natin para isa-isahin kasi alam naman natin kung ano-ano yung mga yon na babanggit naman, laging na pag-uusapan at alam naman natin, lalo na the advent of social media, ang tendency talaga, yung bad news, yung laging mangingibabaw eh. Yan ang algorithm natin. Pag may isang good news, pag may isang magandang nangyari, pag may isang bad news at magkatapat to, sa algorithm natin, nangaangat talaga yung masama. Pero minsan, ito madalas lalo na pagkabataan po yung mga kausap ko. Minsan nalulungkot ako kasi para bang ang baba ng level of hope. Para bang yung iba, papasok pa lang sa trabaho, mag-uumpisa pa lang ng karera, disillusioned na sa sistema natin. Parang ang laging tinatanong, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Yan ang laging tinatanong sa akin pag nag-iikot ako, lalo na sa mga paaralan namin sa lungsod ng Pasig, pag mga student leaders, yan ang madalas na tanong. At ang sagot ko naman po parate, una, siyempre dapat manatiling mataas ang pag-asa natin. Pero ang tanong bakit at kung paano, ang isa sa sinasagot ko, a simple thought experiment. Kung papasok tayo sa isang time machine, one way, may pipindutin ka doon kung saan ka papunta. May nakalagay doon 1896, year 1896. May nakalagay 1945, 1986, or 2026. At kailangan mong pumili, one way lang, hindi ka na makakabalik. Ano kaya yung pipiliin natin? Ako, hindi ko alam sa inyo, pero ako, mas pipiliin ko pa rin 2026. Mas magulo siguro ng mga panahon na yun. Ayoko mabuhay ng mga panahon na yun. Kung isipin ko lang yung sarili ko, yung pamilya ko, ano kaya mas magiging maganda? Chances are, probabilities, siguro, probabilities are, mas magiging maganda yung buhay ko sa 2026 kumpara sa 1986, 1945, 1896, at kung ano pa man mga historical years na pwede natin pagpilian. So kung totoo ito, kung pipiliin pa rin natin 2026 sa gitna ng lahat ng problema, sa gitna ng lahat ng suliranin at iba pang mga scandal and whatnot, siguro ang ibig lang sabihin, at some level, we recognize that the trajectory of our history and the trajectory of our society and our government is positive. Ang tanong na lang, siyempre kailangan pa rin natin i-recognize yung dapat i-improve, di ba? Kasi sabi nga, para makorek ang isang problema, para masolusyonan ng isang bagay, ang unang hakbang, kilalanin yung problema na yun. May laging kasabihan na tumatak sa akin mula nung bata ako. How can you, hindi, iba pala yun. Sabihin ko sana, how can you face the problem if the problem is your face? Siguro madalas natin naririnig dati. Iba pala yun. The first step is to recognize the problem. Yun yung challenge, to recognize the problem, to tackle the problems head-on without feeling disillusioned, without feeling hopeless, and having that resilience and perseverance in us, that grit in us, not only as individuals, but as institutions, as offices, as agencies, as local government units, as school division offices, na hindi tayo, ano yung tamang balanse? Ano yung balanse doon? Yun siguro yung pinakamahirap. Again, qualified with the disclaimer or what, may qualifier tayo na hindi lahat hopeless. Yung time machine 2026 pa rin positive ang trajectory. Pero aminin din natin na siguro kaya pa nating bilisan ng konti yung pag-usad ng ating lipunan at ng ating gobyerno. Siguro, pag tiningnan natin, kinumpara natin yung sarili natin sa ibang mga ASEAN countries na dati tayo yung nangunguna. Siguro kung 50s, 60s, baka tayo yung lamang sa kanila. Thailand, Malaysia, Indonesia. Ang dami, di ba? Vietnam, na para bang
Minsan, pag tiningnan natin, purely objectively speaking, para bang napag-iwanan na tayo. Parang lumamang na sila. Dati tayo yung lamang, ngayon sila na yung lumamang. So, not all negative, no reason to feel hopeless, but at the same time, recognizing that, kailangan bilis-bilisan naman natin ng konti. Kailangan ayus-ayusin naman natin yung mga problema natin. At yung mga problema natin, kaya siguro tama lang na hindi strictly speaking education ang pinag-uusapan natin ngayon kasi nabanggit na lang din yung flood control. Pag pinag-usapan natin shortage of classrooms, maaaring pwede sabihin na hindi magkaiba naman yung budget niyan. So yung problema dun sa flood control, hindi yan yung problema dito sa, pwedeng sabihin yun, pwede argue yun, pero ang totoo, it's the same ecosystem that allows for these kinds of problems in our infrastructure sector. Dahil tinanggap natin yung maliit na lagayan, tinanggap natin yung maliit na kickbackan, sa ibang lugar, palaki ng palaki ito. Walang malaki na hindi nagsisimula sa maliit. Walang ghost project na hindi nagsimula sa 5,000, 10,000 na bigayan. Positive or negative, everything big starts with something small. Sabi nga sa Patalastas, great things come from small beginnings. Pero depende na yun kung sinong atleta yung nakita nyo sa commercial, depende na po yun sa edad ninyo. Ako kasi naabutan ko, Carlos Yulo na eh. Kaya... Pero di ba, tinan mo yung mga commercial ni Carlos Yulo, nagsimula siya tumatumbling sa kama o sa mga unan, hanggang sa naging Olympian, hanggang naging multi-awarded gold medalist siya. Pero nagsimula yun sa maliit na training. Nagsimula yun sa tamang nutrisyon, sa pagkain ng tama, araw-araw yun. Hindi yun isang araw na lang, nagising siya bigla, gold medalist na siya. Hindi yun bigla, yung parang sa ibang movie, pag nagising na lang bigla, may nakain na, nagkaroon ng superpower at bigla na lang, pang gold medalist na yung kalidad niya. Hindi. Maaring may talento siya, maaring athletic siya, he has that good genes. Totoo, pero nag-training siya araw-araw. Nag-desisyon siya ng maayos, lumayo siya sa bisyo, nag-training siya, naglaan siya ng oras, every single day. Conversely, ganun din sa masama. Mula sa malalaking korupsyon hanggang sa pinakamaliit, meron ba tayong kakilala na tao, malusog, mabait, nagising na lang isang araw, drug addict na siya? Wala naman ganun, di ba? Nagsimula yan. Sumubok, tumikim, nabarkada, hanggang sa naging bisyo, hanggang nalulung na. And if that's true in our individual lives, for good or for bad, ganun din yan sa ating lipunan, ganun din yan sa ating mga institusyon. All of us here are representing different offices from different areas of the entire country. And if I can answer the question we earlier posed, what keeps us inspired? What keeps us going? Despite everything that we see, hear, watch, despite everything that we experience, wala naman tayong gagawin maganda na walang oposisyon eh. Sa buhay natin, aminin natin, minsan yung crab mentality, pati, di ba? Hindi lang yung korupsyon, pati yung crab mentality. Minsan, pagka principal ka, medyo maganda yung performance. Siyempre, may maiinggit, hahatakin ka pababa. Sa mga mayors, vice mayors, konsehal, pag may ginawa kang maganda, nakita ng tao, anong unang mangyayari? Yung pagpupuri, mamaya na yan, una sisiraan ka muna. Diba? Alam naman natin, totoo yan. But how can we keep going? What will inspire us? What will motivate us? What will allow us to keep going? Number one, as we mentioned earlier, is to have that objective perspective na not everything is hopeless. The trajectory of our nation, of our society, of our government is positive. Ang tanong na lang, paano nating pabibilisin ito? And as much as I would like to say something grand, something mind-blowing, something revolutionary, the truth of the matter is, we want to make big changes, we have to start somewhere small. Sa edukasyon, sa Pasig City, sa aming division, isa sa sinusubukan namin gawin ay maging mas data-driven. Gaya ng sa Valenzuela, gaya ng ibang Sinergia cities. Huwag magbulag-bulagan sa datos, bagkus ay tingnan ng maigi at maging guide ito
sa policy making natin and sa development ng mga projects and programs natin. Nung nag-umpisa kami, pati very specific example sa reading camps natin. Huwag na ma-offend sana yung mga dati, pero siyempre kailangan makita eh. Mga summer reading camp, nung una pong first term ko, naabutan pa ng pandemic, lagi ko tinatanong, ano yung results ng mga previous reading camps? Wala daw pre-test, walang post-test. Tinatanong ko sila, bakit? Ba't walang pre-test, walang post-test? Di ba basic naman yan? Sa kahit anong programa, dapat alam mo yung resulta ng programa mo. Paano mo malaman yung resulta kung wala kang test bago yung intervention? So, pre-test, post-test, ang sagot sa akin, kasi dati nag-pre-test, post-test, hindi ganun kaganda yung resulta. Ay, hindi naman pwede yun. Dapat nga, kung di maganda yung resulta, alam natin, para mabago natin yung programa. Kita ko lahat umuo, kasi siguro ganun tayo mag-isip. So, we demanded to change these things. Of course, it was met with, di naman malaking opposition, pero kahit papano meron, but we continued. But with that very small example, from there, we were able to introduce some interventions, again, with the help of some of the people here in the front row, and some of the people there in the back. We were able to do. And now, yung pinaka-latest namin na summer reading camp, from the pre-test to the post-test, nag-improve by 20 percentage points from that summer reading camp alone, from the pre-test to the post-test. Pwede pong pumalakpak, huwag po kayo mahiya. May isa kasing pumalakpak sa'yo, lahat na lang po. But that's just one example. Maliit na bagay, establish a institute na may pre-test, na may post-test. That's very small thing. And isa lang yun, hindi naman biglang wala na kaming frustrated readers dahil lang dun sa isang maliit na bagay na yun. But it's the small things, it's the details, it's the same with, kung sa totoo yan sa reading camp natin, sa literacy rates natin, the small things eventually will lead to the bigger policy changes, will lead to the bigger reforms, will lead to the better outcomes and numbers. That's also true with other things like corruption. Sa maliliit na desisyon natin, kahit 100,000 pesos lang hawak natin na kontrata, unti-unti mababago natin yung kultura. Don't despise the little things. Don't feel that what you are doing is too small. Wala naman isang tao dito. Walang isang tao sa kahit saan sa mundo na kayang baguhin ang buong mundo na mag-isa. None of us are that powerful. Diyos lang ang may ganong kapangyarihan. Tayo, limited na magagawa natin. Kahit ako bilang mayor, kahit sa Pasig na lang, may gusto akong baguhin. Minsan, hindi ko rin nagagawa. Pag tiningnan mo yung schools namin, marami rin problema dyan. Hindi kami perfect. At alam kong hindi ko mababago ang lahat. But it's those small things, little by little. When we change our culture, eventually we change our institutions for the better. And then, slowly but surely, we will see the results. Kaya anuman ang posisyon natin, anuman ang influence natin, anuman ang kapasidad natin, let us continue to make those good decisions. Let's change our culture, let's change our society, let's change our government for the better. And collectively, pag pinagsama-sama natin, lahat ng mga effort natin, we will pave the way for a better Philippines, not only for ourselves, but more importantly, for the next generation of Filipinos. Maraming salamat po. Let's start small, let's be consistent, and let's change the Philippines. Maraming met with, di naman malaking dahil lang dun sa isang maliit na bagay, slowly but surely, we will see the results. Kaya anuman ang posisyon natin, anuman ang influence natin, anuman ang kapasidad natin, let us continue to make those good decisions. Let's change our culture, let's change our society, let's change our government for the better. And collectively, pag pinagsama-sama natin, lahat ng mga effort natin, we will pave the way for a better Philippines, not only for ourselves, but more importantly, for the next generation of Filipinos. Maraming salamat po. Let's start small, let's be consistent, and let's change the Philippines. Maraming